mga kamasa, ito muli na another day, another video na naman po ang bibigyan natin ng reaction. For today's video po, bibigyan na naman po natin ng isang video na medyo papukaw po ng aking kamalayan, medyo nasagi po ang ating kaisipan po about dito sa video po ni Munting Kaalaman. Shout out po sa you, sir. Thank you so much for this video. Again, ito po ang dahilan kung bakit karamihan po sa mga taga-administrasyon ngayon galit po kay Marcoleta. So, watch this video. Kung bakit galit na galit sila kay Senator Dante Marcoleta. Bakit hindi nga pala ito binalita, no? Ito, pakinggan nyo. Dante Marcoleta. Narinig na kita noon. Pero hindi kita kilala. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligark, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi. Yun. At nasabi mo. Yun. Noon pa lang pala, matapang na si Senator Dante Marcoleta, may paninindigan na. Kaya nangyari po, nagkatotoo mga sinabi ni Pangulong Duterte sa panahon ngayon ni Senator Dante Marcoleta. There are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend the rest of the guys there na kung saan tayo napunta at kayo nagtatrabaho. You seldom see committed persons talaga sa trabaho nila. And I was very much impressed by your behavior, performance, yung sinabi mo sa lahat. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon, I said, government, and even ako, na ako, pinaputok ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso. Ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity. At nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko. Manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, kung sakali man, God willing, kung ipagpala lang ng Diyos sa atin. Tignan mo napansin nyo, kahit ganito tong taong ito, na kumikilala ito sa Panginoon, hindi, totoo lang. Ayon kasi sa banal na kasulatan, mas mapaimbabaw yung mga taong laging nasa simbahan, lagi silang nananalangin, pero hindi naman lang sila makaalala. Sabi pa nga, yung sa panahon ng Panginoong Kristo, mas naligtas pa o mas maliligtas pa yung katabi ni Kristo na napako sa krus.
kesa yung mga mababait na walang ibang ginawa kundi mamuna. Di ho ba? Mas niligtas pa ng ating Panginoong Kristo yung katabi niyang pinako sa krus din. Di ho ba? May Hindi lang yon, 'di ba? At hindi lang yon. Ang sinabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Diyos mo ay hindi ko Diyos. Ibig sabihin, wala siyang inaano na ang tunay na Diyos. Mayroon kayong sariling Diyos dahil iba yung sa akin Diyos, no? So ibig sabihin, ang sa kanya mayroon siyang sinasambang Diyos. Ito po yung tunay na Diyos na kung saan ito po yung kanyang nirerespeto. Ang Diyos na minumura niya, ito yung Diyos ninyo na mga tiwali sa gobyerno. Okay, tuloy. kilala po, di ba? Tuloy natin. Kung masenador ka, Wala ako. Kumpara mo naman dun sa isang presidente. Di ko na babanggitin ang pangalan. Kumpara dito. Di ba? Init na init sila dito pero nakakakilala ito na nabanggit. Eto, sabihin ko sa inyo, dun ba sa presidenteng di ko babanggitin ang pangalan ni minsan ba binanggit niya ang pangalan ng Diyos? Sa kahirapan dito, hindi. Bagkus sarili niya, inaangat niya, trabaho lang. Di ba? Eto hindi. Di ba? Ibig sabihin nito, ano man ang kasalanan ng tao, may pagpapakumbaba. ano pa ang madagdag mo sa pagka lawyer mo at kung maging senador ka? What would be the meaningful legislation that you have in mind Yan. na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? Ito, tingnan mo huwag tayong, matagal na palang gustong imbestigahan ng Senator Rodante Marcoleta ang mga maanumalya nangyayari sa atin. Mali pala yung sinasabi diyan na natuklasan daw ni kilala nyo na kung sino, na siya daw nakatuklas ng mahiya naman kayo. Hindi, si Senator Rodante Marcoleta pala, matagal na palang sinabi ito. Ang unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga yun. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatid, napakarami po rin yung nagawa at ang isa pa po yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad ito sa inaasahan nating pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i-reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at ilagay sa matatag na pundasyon ng ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yun, Mr. President, at meron pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po yung kuryente, yung presyo ng kuryente ay talagang mataas po.
hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating electricidad. Siya lang ang nagpapaano nito, pupush nito. Yung iba hindi ko alam kung bakit di nila pinupush to. Hindi ko ba alam kung talagang naupo lang sila para sa ikauunlad ng mamamayan at ikasasagana ng taong bayan? Hindi ko alam kung bakit siya naupo eh. Kasi ito si Senator Rodante Marcoleta, naupo ito para sa magandang layunin ng bansa. Sila hindi ko alam kung anong layunin nila kasi hindi sila maramdaman. Nalalaman ko po ang paraan kung paano. Hindi lahat Sapagkat nandun din po sa provision ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin. Tama. Dapat na ayusin. Nandun po yung mga provisions ng tinatawag nating ARPOA. Ito po yung renewable. Ito po yung mga yung aggregation po at saka yung retail energy. Nandun po yung kung paano mabe-break up po yung monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yun nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President. Napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napaka-tindi rin po ng corruption sa bansa. Gusto ko rin po sanang makatulong Yun. doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. Nakita ko po yung isang paraan, Mr. President, sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po rin yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa. Papasok sila pagkatapos na ng project. Mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Tignan mo, yung project na yan, matagal na pala na alam ni Senator Dante Marcoleta at matagal nang gustong imbestigahan. Hindi lang siya makaporma ng panahon na yun kasi hindi siya senador. Ngayong senador na siya, kaya wag natin sabihin, mas nauna silang makatuklas nung anomalya. Hindi ho. Matagal na pong alam ni Senator Rodante Marcoleta ito. Hindi lang siya makaporma. Ngayong nakakaporma na siya, hindi naman siya pinapaporma na hindi ko malaman dahilan kung bakit din nila pinapaporma si Senator Rodante Marcoleta. Gusto ba talaga nila umunlad ng Pilipinas? O talaga ba may gusto lang talaga silang mga bagay-bagay? Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, ang sinasabi po niya ron ay preventive. Maging sa ligang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of the agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila ay medyo babagal daw po pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o mga programa. Ang sabi ko naman, ayan mo nang mag-delay ng konti. Ang importante po ay masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year at halos lahat po ng ehensya ng ating pamahalaan, sangayon na rin sa ulit ng COA, ang dami pong anomalya. Kita nyo? Kaya wag nyo sasabihin na natuklasan na anya sa flood control. Matagal na pong alam ni Senator Rodante Marcoleta ito. Di ba? Anong taon ito bago bumaba ang ating Pangulong Duterte? So ibig sabihin, ang layo dun sa sinasabi ng isa na siya daw nakatuklas, yung isa daw nakatuklas ng mga anomalya nangyayari sa bansa. No, wag. Alam na po ni Senator Dante Marcoleta ito noong pa man. Ang layo ng agwat. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Okay. Sana po ang dapat na mangyari ay masino, ma-prevent. Sapagat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit. Alam mo eto tingnan mo na, yung itsura ni former President Duterte, namamangha siya kay
si Senator Dante Marcoleta. Walang ibang congressman na ipinatawag na nakaupo pa si President Duterte sa harapan mismo ng presidente at kakausapin ng ganito. Ibig sabihin, napakalaki ng tiwala niya kay Senador Rodante Marcoleta. Bagay na wala ang iba. Salamat po ng napakarami sa inyong lahat. Ayan. Alam mo, sa totoo lang, saludo ako sa yung pagtakip-takip mo ng salaysay mo, no. Medyo talaga naman naliwanagan tayo doon sa ipinahayag po ng ating kaibigan na si Munting Kaalaman. Kaya naman po, saludo ako sa iyo po. Thank you so much sa videong ito. Kaya po naman po, hiniram po natin ito. And thank you so much sa mga gusto mag-subscribe po kay Munting Kaalaman. I-subscribe nyo po siya kasi napakaganda at napakagaling po ng kanyang mga nakukuhang video po para madagdagan ang ating kaalaman kung bakit mayroong mga ganong sitwasyon. Again, this is Think Talkers, think mo na before you talk. Think Talkers to avoid any problem. Again, thank you so much. Bye!